which is itong si Ping Lacson. Isa na naman to ha. This is another Saywar. O ipapakita ko lang sa inyo. Nag-resign si Ping Lacson linggo-linggo. O usually yung mga ganyang galawan ginagawa yan weekdays eh. Pero ginawa ni Lacson linggo-linggo, nagbitiw siya sa pwesto. Bakit? Wala na eh. Nagbitiw sa pwesto ng Blue Ribbon ha. Wala na eh. Kasi nga, nakikita nga nila, merong apat na majority na ayaw na sa majority. So kung merong siyam ang minority, so may 14 na sila. Oo, may 14 na sila. So malakas na sila, 'di ba? Pwede na silang mangagaw ng kapangyarihan ng Senate presidency. 'Di ba? So ngayon si Lacson, and nakikita din naman ni Lacson na naiipit na siya dito sa Blue Ribbon Committee at hirap na siyang protektahan. Si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, hirap na siyang depensahan. Kaya sabi niya siguro, it's not worth it anymore. Hindi ko na alam, masyado nang matalino ang mga Pilipino, hindi na sila nakukuha sa mga patotsyadahan sa mainstream media kasi malalakas ngayon ng mga vlogger. Ang influence ng mga vlogger ay talaga namang lumalalim na ang kapit ng mga tao sa mga vlogger, at yung perception ng vlogger, minsan, yun na yung sinusundan ng mga tao kaysa doon sa siraan ng siraan sa mainstream media, hindi ba? So ngayon, ito si Lacson, nakikita niya na shit. Pag napalitan ito si Soto, yari kami. Kaya ako na lang ang gagawa ng ingay, magsasakripisyo ako para at least nabigyan ko sila ng kasiyahan, no? Kasi magiging kasiyahan sa kanila na bibitawan na ni Lacson, kasi marami na talagang hindi natutuwa sa ni Lacson eh. Dito sa investigasyon ni Lacson. Kasi ang sinasabi niya, hindi ba, katulad niyan, lumabas yung si Orly, di ba? Paglabas ni Orly, imbis na tumutok sila doon sa mga sinabi ni Orly, dinivert ni Lacson. Dinivert ni Lacson yung usapan, dinala niya sa saan dinala ni Lacson? Sa notaryo. Dinala niya sa notaryo. Ang naging issue ngayon, yung notaryo. Tapos yung tao na notaryo na sinasabi niyang hindi niya pirma yon, ang ginawa ni Lacson, dinala niya sa RTC. Yung argumento patungkol dun sa notaryo. Sabi ni Marcoleta, teka, bakit hindi natin imbitahan na lang yung nagnotaryo dito para talagang magisa natin ng maigi? Ayaw ni Lacson. Ayaw niya kasi nga, sabi niya, malilihis daw yung atensyon, mababago daw yung direksyon ng hearing. Paanong malilihis? Ikaw ang nagsimula. Noong pagdating sa notaryo, sumumpa na nga yung tao dyan sa Senado eh. Binibigyan mo pa ng importansya yung notaryo, secondary na lang yun. So ayaw niyang maimbita yung nagnotaryo na sinungaling daw sa Senado. O kasi nga may pinagtatakpan. Ganyan talaga yan. So wala na siyang alibay. Naubos na yung alibay ni Lacson para itong hearing na ito sa Senado ay hindi mapunta sa totoong direksyon, which is papunta ng Malacanang. Kaya nagbitiw siya. Ang problema dito, mga bossing, sino ang papalit sa kanya? Kasi sino ang mamimili ng bagong Blue Ribbon Committee? Si Tito Sen. So kung hindi mapapalitan si Tito Sen, wala ring mangyayari diyan sa mga sa mga chairmanship diyan sa importanteng mga importanteng mga posisyon diyan o departamento diyan sa Senado. O pakinggan natin itong balita kay Lacson. Magbibitiw na bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Batay sa pahayag mula sa opisina ni Lacson, gagawin niya yan matapos ipahayag ng ilan niyang kasamahan sa Senado ang kanilang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon ukol sa mga maanumalyang flood control projects. Naniniwala raw si Lacson na maayos niyang hinawakan ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Hindi mo maayos na hinawakan, Ping. Kalmado mo na hinawakan pero nilagay mo sa riles. Kasi supposedly, ang hearing, kung ano yung tinatakbo, dapat doon ang direksyon mo eh. Kumbaga may mga ebidensya, testimonya, kung saan papunta yon, sinusundan mo lang yon. Following the trail of evidence, following the exposés and testimonies. Hindi. Ang ginawa ni Ping, nilagay niya sa riles eh. Ibig sabihin, kapag inilagay mo sa riles, may direksyon na yan. May direksyon na yan. Hindi ka na nag-iimbestiga kapag gaganyan. May pupuntahan na yan. Halimbawa, ayaw mong pumunta sa South yung investigasyon. Ihaharap mo yung trend sa riles sa opposite position. Ganun ang ginagawa mo. You were calm, you were assertive, meron mga pasabog. Pero
hindi mo fina-follow up yung mga pasabog. O dinadala mo yung pasabog doon sa mga dinidirect mo yung pasabog sa mga lugar kung saan malilito ang taong bayan. Ganon ang ginawa mo sa investigasyon. Ang ganda-ganda ng investigasyon ni Marcoleta eh. Step by step eh. Oh. Kung ano yung huli, doon tayo magsisimula ulit. Kung saan napunta, doon tayo ulit ngayon, iba-iba eh. Nung naging seleksyon na, bigla naging labo-labo yung mga nung una ang ginigisa, mga diskaya, biglang nagkaroon ng DPWH, biglang nag-privilege speech, may 69 na mga congressman, kahit isang congressman wala siyang binabanggit dito. Tapos doon mismo sa Senate inquiry, ang hina-highlight lang yung mga pangalan ng senador sa Senado. Kaya nagtampo yung mga senador. Walang hiya kayo. Imbis na pinoprotektahan natin yung bahay natin, hindi eh. Sinusunog natin mismo yung bahay natin eh. Pero meron aniyang nanggugulo. Gayunman, ibang usapan daw kung ang dismayado sa komite ay mga kapwa senador. Kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva. Ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng Well, I am telling you that's false narrative. Hindi nga lumabas yung mga pangalan na yan dyan. Or, lumabas yung mga pangalan na yan dyan noong nagdedemandang taong bayan that we invite these people. Depensa ka kagad eh. O interparliamentary courtesy. May mga ganun ka pa eh. Yung courtesy nga na yan, hindi nga ina-accord kay Inday Sara sa Kongreso eh. Hindi ba? So, hindi ka man lang nagpaka-plastic eh, na sige, we will invite them. Pero hindi eh, hinarang mo na kagad eh. Hindi mo pa ginagawa eh. O mano ba naman yung ang ginawa mo, sumulat ka na kagad sa Speaker of the House, Speaker of the House, o kaya nagpatulong ka kay Senate President dahil Speaker to Senate President. Senate President, imbitahan mo si through Boji D, si Romualdez, hindi ba? Tapos sasabihin niya naggawa ko na sabihin na pangit kasi kung ako Blue Ribbon Chairman, didiretso ako sa Speaker of the House para may respeto. At sumunod tayo sa hierarchy. Naglumapit na ako kay Senator Soto para imbitahan sa Blue Ribbon Committee through Boji D itong si Romualdez. At sa kasalukuyan ay hindi pa po tayo sinasagot ng Kongreso. Maganda kung ganun eh. At least nag-effort kayo. Nung tinanong kayo, unang-una, ni-reject nyo kagad eh. Ay, hindi pwede. Kasi congressman yan eh. Hindi naman yan, hindi naman yan pwedeng pumunta rito para magtestimonya o tayo pwedeng o vice versa tayo hindi rin natin gagawin yun kung iimbitahin tayo sa Kongreso pero pwedeng imbitahin kasi nga tinan mo naimbita ni Senator Marcoleta si Toby Chanco, nakapunta naman si Toby Chanco, so ibig sabihin pwede kang mag-imbita, nasa kanila na lang kung aaten sila o hindi. Hinarang mo kagad eh. So nung hinarang mo kagad yung pag-iimbita dito sa dalawa na to, nakahalata na sila na pinoprotektahan mo ang Kongreso at pagdating sa mga senador na nababanggit dito, hindi mo ginigisa yung mga nagbabanggit ng pangalan ng senador o katulad niyan. So ikaw, senador, ang sinabi mo, nakapagbigay ka ba sa kanya ng pera? Hindi po, hindi ko pa siya namimit. Mantakin mo, hindi mo pa namimit yung tao ni hindi ka nakapagbigay sa kanya ng pera tapos binabanggit mo yung pangalan niya rito. Mali yun, mali po yun sir. Dapat meron kang personal knowledge. O alimbawa, si pinatawag yung ay sinabi binigay ko sa ganitong tao. O di ipatawag mo yung ganong tao. O sige tawag. Totoo ba yung sinasabi nito na nagbigay sa'yo? Kung nagbigay sa'yo, kay daw yun? Chis Escudero daw yun. Totoo ba? Binigay mo ba yung kay Chis Escudero? Sana ganun. Hindi eh. Pinabayaan mo ng lumutang yung narrative o yung thought na nagnakaw si Chis Escudero at saka si Villanueva dahil yung di umanong tao ni Villanueva binigay dito yung pera ni hindi pa kayo naghanap ng mga pruweba eh. Kasi lahat yan hearsay, dapat patunayan ni Alcantara eh yung mga pinagsasasabi niya. At saka ito pang isang masama, pumayag ka na na mag-control ng mga testimonya ng mga resource person dyan, ang Department of Justice, which is hindi daw nangyayari yan. Usually, invited ang Department of Justice para magbigay ng kanilang opinion. Pero hindi sila pwedeng makialam sa kaso.
Saka na yung kasuhan kapag natapos na yung hearing, tapos mayroon na kayong rekomendasyon. Eh hindi eh. Dito, si Boying nakaupo, tapos yung mga testigo, inuuwi niya sa kanyang opisina. Pagbalik, may dagdag ng mga affidavit. Pinayagan mong mangyari yun, which is hindi dapat daw nangyayari yun. Dapat lahat dito sa Senado nanggagaling, boom, 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 tapos irerekomenda sa mga ahensya ng gobyerno para imbestigahan din on their own at sampahan ng kaso yung mga dapat sampahan ng kaso. Eh dito, hindi eh. Magsasalita, hindi pwedeng sagutin ng mga, tanungin ng mga senador, dadalin ni Boying, iuuwi niya. O, anong gagawin nila doon? Hindi nyo naman alam. Baka mamaya binraping na yan, binribe na yan, tinakot, inextort na yan. O, pagbalik doon, may bago ng testimonya, may supplemental na. Hindi pa nga napapatunayan yung initial na affidavit niya, may supplemental na affidavit na. Ano ibig sabihin nito? Eh, lutong Macau na yan. Inaano nyo, nire-release nyo yung direksyon ng investigasyon imbes na sundan yung mga testimonya at ebidensya na meron kayo. Ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Sabi pa ni Lacson, walang katotohanan ang alegasyon ng netizens na itinigil umano ang investigasyon ng Senado dahil nabanggit sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at ang anilay pagdiin ng komite sa mga senador na idinawit ng resource person sa flood control kickbacks. Pinabulaanan din ni Lacson na nagpapapogi siya sa mga pagdinig. Last term na raw niya ito, hindi na niya kailangan ng political capital. Para sa bayan na nga lang ito, parang ito na lang yung balik utang na loob. So, hindi ka mo, lumalabas yung mga issue mo. Lumalabas yung issue na smuggler yung anak mo ng simento, di umano. Diyan sa customs. Oo, yung pagpapanggap mo, tapos na yan. Ine-expose. Kahit yung mga pag-expose sa'yo ni Miriam Defensor Santiago, lumutang ngayon. Kaya nape-pressure ka na. Kasi para ka rin si Risa Ontiveros, linis-linisan ka. Pero sa totoo lang, madumi ka talaga. Meron lumutang yung issue mo sa Kuratong Baliling. Lumutang yung issue mo kay Bobby Dacer na pinagpapatay di umano ninyo. O tapos yung pagtakas mo noon, lumutang lahat yun, bumalik lahat yun. Lahat ng sinasabi ni Paildon na yung anak mo ay merong kaharian ng mga simento sa customs. O hindi ba lumutang lahat yan kaya ka na-pressure? Akala mo nakalimutan na ng tao yan? For the longest time, naging tahimik ka nga na senador eh. Naging tahimik ka na senador kasi ang dami mo ring bahong itinatago. Oo, kaya ang sinasabi niya, last na daw niya ngayon eh. Kaya siguro, kumukubra na ng bonggang-bongga sa mga ipinagtatanggol. Siguro, hindi ko sinasabing totoo ha. Baka naman, kaya last term na, last hurra. O, di ba? Yan yung sinasabi natin, Ping. O, mahirap kasing maglinis-linisan kapag may itinatago ka rin baho, eh unti-unti. Hindi naman nakakalimot ang Pilipinas eh. O, lumalabas yung mga baho mo nung panahon pa ni Pinoy. Naging tahimik ka nung panahon ni Pangulong Duterte eh. Kasi alam mo na kapag lumutang yung mga issues mo na yan sa panahon ni Duterte, tatrabahuin ni Duterte yan. O ngayon, anong ginawa mo? O di ba ngayon, nag-iingay ka ngayon? O tapos biglang nung pag-iingay mo, nag-ingay din ng taong bayan, naungkat na naman yung mga baho mo. So ang gagawin mo, aalis ka na kunyari sa Blue Ribbon para hindi ka na mapuntirya. Para yung reputasyon mong malinis, pati yung kabaklaan mo, sabi ni Miriam, ay hindi mabisto. O hindi ba? O syempre, pag alis niyan dyan, wala na yan, mananahimik na yan, parang ano na yan, parang pipi na naman yan. O kasi nagamit na siya eh, nagawa niya na eh, yung kanyang trabaho eh. Ano yun? Guluhin yung investigasyon. Guluhin. Na hindi mapunta kay Bongbong Marcos. Na principal nila, hindi mapunta kay Romualdez yung mga issues. Kaya nga, sabi ko sa inyo, si Boying Rimulya nagsasampa-sampa na ng mga kaso eh. Doon sa mga involved, pinangalanan dito kahit wala pang ebidensya eh. O hindi ba? O, kaya mamaya, mayroon tayong pag-uusapan din tungkol dyan sa statement ni Marcos na yan. Sa pagkatagal-tagal ko rin na ginugol na panahon bilang public servant, mga basing na nakukuha ko. Pero sige lang, hindi naman ako nadidistract doon. Pero pagka yung mga colleagues ko na ang nagpapahayag na hindi na sila happy o kaya disappointed sila, ibang usapan yon. Kasi nga, sila yung nag-elect sa akin. At sila nag-elect ng lahat ng chairpersons ng lahat ng komite. So pag wala silang, pag majority sa kanila, wala nang tiwala, what is left for me to decide on or to do except magbitin na lang bilang chairman. Hindi naman aniya nangangahulugan na kung magbitiw siya sa komite, titigil na ang laban niya kontra korupsyon. Kailangan munang i-manifest ni Lacson ang kanyang pagbibitiw sa plenaryo. Pagkatapos ay maghahalal sila ng bagong chairman. Bago inanunsyo ang pagbibitiw, kinansela ni Lacson ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa katiwalian sa flood control projects. Kinansela nila ni Tito Soto. Bakit? Kasi nga napakalakas ng clamor ng taong bayan patungkol dito sa flood control na ito at hindi na nila makontrol.
Hirap na silang makontrol kasi yung ultimong yung mga testigo na kinukuha nila dito, hindi na nila nakokontrol yung mga statement ng mga tao na yun eh. Hirap na hirap silang pagtakpan tapos biglang lumalabas ng kusa yung mga pangalan na pinoprotektahan nila. Kaya mas mabuti pa magbitaw na lang kaysa madamay pa. Na nakaschedule ngayong linggo dahil nakiusap aniya si Senate Finance Committee Chairman Senator Win Gatchalian na i-prioritize ang budget deliberations. May hinihintay din daw silang dokumento galing sa ibang ahensya. Pero paglilinaw ni Lacson, hindi pa tapos ang kanilang investigasyon. Kasama pa raw sa mga iimbitahan nila si Romualdez at Co. Pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang merong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available at yung sa executive judge, pinadala sa NBI pa yung specimen signatures ni Atty. Pera, kaya mga kulang daw 1 linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na ng DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magte-tell all o hindi. Nananatiling suspended until further notice. Kasi Simple lang naman eh. Yung espera, pwede mo namang ipatawag eh. Marami namang mga abogado dyan eh. Oo, di ba? Diyan sa Senado na pwedeng magtanong sa kanya. Malalaman kung nagsisinungaling siya o hindi eh. Okay, ba't hindi mo na lang ipatawag? Meron pang RTC. Wala namang hearing na involve ang RTC. O, kasi kayo dyan nag-iimbestiga para sa in aid of legislation. Hindi naman kayo nag-iimbestiga to convict eh. Because you don't have that powers. In aid of legislation lang kayo, you can only recommend cases sa mga proper agencies. So naman siping, niloloko pa yung tao eh. hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang. Sa panawagan ng ilan na ipaubaya na sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang investigasyon sa flood control anomalies, That's also one option. Pero sa tingin ko, lalo nang mapapasama yung perception sa Blue Ribbon Committee. Tsaka sa Yung inyo, sir. Tsaka sa napasok inyo. nabanggit na yung pangalan ni dating Speaker Romualdez at meron nang lumalabas na malinaw na ebidensya kasi corroborated na mga records. Yung kay ex-Congressman Saldico, lalo pangit namang ite-terminate. Eh di lalo nang nabuo yung suspicion, na-reinforce pa yung suspicion na talagang pinoprotektahan namin yung dalawa. Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ni dating Senate President Escudero? Makokontrol ko ba yung Hindi mo makokontrol yun, sir. Yung pagbabanggit ng pangalan ng mga senador. Pero mapapatunayan mo sa committee mo whether nagsasabi ng totoo yun o hindi. Oo, it depends on how you interpolate them. It depends on how you ask them questions about it. Kasi nabanggit yung pangalan ni Escudero. Oh, anong preba mo about it? Na-meet mo siya, nagbayad ka sa kanya mismo, may message ka, nag-message siya sa'yo, meron bang ganun? Wala po. Oh, kung wala naman pala, bakit natin dinadamay? Kasi po yung tao niya ang yung tao niya ang nagsabi na ganitong ganyan eh. Yung tao na yung konektado sa kanya. Ipatawag natin yung tao na yun para malaman totoo ba o hindi. Tao ni Escudero, totoo ba yung sinasabi nito na nakatanggap ka ng pera sa kanya? Opo, at ibinigay ko po yun kay Escudero. Di yun na. Di ba? Pero hindi ka nga dumating sa punto na yun nung nabanggit yung mga pangalan nila. Anong ginawa ng Department of Justice? Nagsampa kagad ng kaso, nag-freeze kagad ng mga assets. Hindi pa naiimbitahan yung mga ibang mga pangalan na kinonekta dito sa mga politiko na ito, senador na ito, may mga freeze order na ang AMLAC. Ginigipit niya yung kapwa yung mga senador. Hindi sa pagtatanggol mo sila. Pero dapat, ang mga line of questioning mo, ano ba yung makakapagpatunay na totoo yung mga sinasabi mo? Kasi sinisiraan mo yung mga senador dito. Hindi ba? Dapat ganun yun. Hindi mo ginawa yun eh. nagbanggit ang pangalan ng tatlo kong dating kasama, nagsasamahan sa ngayon. Kung saan kami dadala ng ebidensya, dito kami pupunta. para sa GMA Integrated. Hindi totoo yan na kung saan ka dadali ng ebidensya, doon ka pumunta. Dinala mo yung hearing sa Kabulastugan. Oo. At